Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw, November 29, 2024. Kahit wala pong bagyo ay may mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa shear line at ITCZ. Alamin din natin yung possible low pressure area na mabuo sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating panahon. Una na dyan ang amihan na nararanasan sa may northern Luzon na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Ang shear line na nagdudulot ng malalakas na ulan sa silangang bahagi ng central at southern Luzon at ang intertropical convergence zone ITCZ na nagdadala ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Possible pa rin po na may mabuo na low pressure area sa may silangan ng Visayas at Mindanao by next week, pero mababa pa din ang chance nito na maging bagyo. Pero magdudulot pa din yan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang lagay ng panahon natin sa iba't ibang rehiyon para sa ating mga kababayan sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island Region, maghanda po dahil maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ito ay dulot ng ITCZ. Posible ang flash floods o landslides dulot ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa mga lugar ng Quezon, Laguna at Bicol Region, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. May posibilidad ng flash floods o landslides, kaya't maging alerto lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora, maulap din ang kalangitan na may kasamang pag-ulan na dulot ng amihan or northeast monsoon. Sa Metro Manila, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kaunting pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Walang inaasahang malaking epekto kaya't mag-relax ngunit magdala ng payong sakaling may biglang buhos ng ulan. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Narito naman ang mga lugar na posibleng makaranas ng matitinding pag-ulan. Sa susunod na 3 araw, ngayong araw November 29, heavy to intense rain po ang pwedeng maranasan sa Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. At moderate to heavy naman sa Leyte, Southern Leyte at Surigao del Sur. Bukas naman November 30, heavy to intense rain ang maaring maranasan sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Northern Samar. Habang moderate to heavy naman sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Masbate, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Sa Sunday, December 1, heavy to intense rainfall ang mararanasan sa Camarines Sur, Catanduanes at Albay, habang moderate to heavy naman sa Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Ang mga pag-ulan ay maaaring mas malakas sa mga bulubunduking lugar. Ang epekto ng mga ulan ay maaaring mas lumala sa mga lugar na dati nang nakaranas ng pagbaha. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.